In the mind of Christ, just the church. Because there's only one. And in the name of the church, there is already the name of the Lord. Kasi sasabihin ng Iglesia ni Cristo, kaninong iglesia ngayon? Ay doon sa nagtatatag, itatayo ko ang aking iglesia. Kaninong iglesia? Kay Kristo, iglesia ni Kristo. The word church already has the name of the Lord. Kuriakon, the Lord's, pag-aari ng Panginoon. Kaya mali po yung argumento ng nagsasabi, sinong nagtatag? Si Kristo. Kaninong iglesia? Iglesia ni Kristo. Tanungin ko ho kayo, sino ang nagtatag at may-ari ng SM? O, patay na, di ba, si Henry C. Eh, bakit hindi mall ni Henry C? Di ba, palso? O, hindi nangangahulugan porque ikaw nagtatag, ikaw may-ari, ipapangalan mo sa'yo. O, bakit yung Jose Rizal University? Kay Jose Rizal ba yan? O, sagutin niyo ako. Hindi. Ibang may-ari nun. Sila, doktor, nakalimutan ko na, dating cabinet secretary. Oh. Di ba? Oh. So, hindi nangangahulugan porque ikaw nag-establish, ikaw ang ipapangalan mo sa'yo. Hindi ganon. Hindi sa lahat ng pagkakataon. Palsong pangangatwiran yun. Si Atty. Maruel Iasos, ang ating legal advisor sa National CFD at isang depensor katoliko. Kaya, di sapat na batayan na nakapangalan sa pinangalanan, ang pinangalanan ay may-ari na. Yun din ang argumento ni Marcoleta. Hindi po naman nangangahulugan na pag sinabi natin South China Sea, pag-aari na ng China yon. The same manner, Mr. Chair, yung Indian Ocean, hindi po pag-aari ng India yon. Yung Gulf of Mexico, Mr. Chair, hindi rin pag-aari ng Mexico. Matalino ito dahil abogado ito si Senador Marcoleta. No? Pero, kung yun ang argumento niya na hindi batayan na nakapangalan ay pinag-ari na sa pinangalanan, ba't kaya naanib siya sa Iglesia ni Cristo? Dahil ba naniniwala siya sa mga ministro na nagsisipi sa Roman 16:16? Ako po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo, kaya... Di po pinagtatalunan na ang mga nagpapakilalang sila raw ay Kristiyano ay nagsasabing sila raw ay kaanib sa iglesyang itinatag ng ating Panginoong Kristo. Kapatid na Bobby, tayo ba ay tutol na ang Panginoong Kristo ay nagtatag ng isa lamang na iglesia? Hindi, kapatid na Michael, sapagkat yan ay nakasulat sa Biblia. At pinahayag mismo ng Panginoong Kristo sa Mateo 16:18, ang sabi niya, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At nang tinawag ng mga apostol ang iglesyang yun, kapatid na Bobby, sa aklat ng Roma, nang magturo si Apostol Pablo, ano ang pangalan ng iglesyang yun ayon sa Biblia? Mabuti, basahin natin ang nakasulat sa Roma 16:16. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Maliwanag po, kapatid na Michael, kagaya na nalalaman ninyo, mga mahal na taga-subaybay, na ang pangalan po ng iglesyang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo at nakasulat po sa Biblia, Iglesia ni Cristo. At sana wag magdaramdam yung ating mga kaibigan sumusubaybay, lalo sa hanay ng mga Katoliko. Basahin po ninyo ang buong Biblia from cover to cover. Wala po kayong mababasang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi po kami nanunuligsa. Yon ang mga ministro ni Felix Manalo. Pero alam nyo ba mga kapatid na para idugtong nila ang Roma 16:16, gumagamit pa ng aklat Katoliko. Isa lang ito, the spirit of Catholicism. Ngayon, inaamin po ba maging... Sandali muna. No, the spirit of Catholicism, ginagamit din nila ito. Ngayon, inaamin po ba maging ng mga tagapagturong Katoliko na napakasamang kalagayan pagka ang tao'y nasa labas
ng Iglesia ni Cristo. Pakinggan ninyo ang patutuo ng isang sumulat ng aklat. Ang babasahin namin ay The Spirit of Catholicism. Ang sumulat po ay si Carl Adam. Sa page 192 sa wikang Pilipino ko na po babasahin. Totoong may iisang Iglesia ni Cristo lamang. Ito lamang ang iisang katawan ni Cristo. At kung wala ito, ay walang kaligtasan. Na walang kaligtasan sa labas ng Iglesia. Hindi po namin ito pahayag. Binasa lang po natin ang nakasulat sa aklat na ito. Uulitin natin ang sinabi ng sumulat ng aklat. Ang sabi niya rito, totoong may iisang Iglesia ni Cristo lamang. Alinsunod pa sa kanya, ito lamang ang iisang katawan ni Cristo. Ito, pansinin po ninyo. Kung wala ang wika ito, ang tinutukoy niya wala sa iisang tunay na iglesia, ang sabi niya, walang kaligtasan sa labas ng iglesia. Yan. Ang pagtagpi-tagpi sa mga ministro ni Felix Manalo, kaugnay sa argumentong, ayon kay Attorney Maruel Yasos, palsos na argumento. Bakit? Tama ba ang argumento nila na pagmabasa sa Biblia, Iglesia ni Cristo ay totoo na? Kung ganon ang argumento nila, ang daming totoo. Dahil daming nakapangalan sa Church of Christ o Iglesia ni Cristo. Tatalakayin natin. Samahan niyo. Kasi mamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ng katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. At sa mga suking taga-subaybay, naniniyahan natin, huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat? Sisilipin muna natin ang mga pumasok ngayon sa comment section. Okay, welcome sa lahat natin mga taga-subaybay, no? Sandali, ito. Welcome. Sila si Chichi De Leon, Sis Marisa Macahilo, si Chichi De Leon. Grabe, iba ang pangalan nila sa kanila. Si Sander. Walang pinagkakaiba kay Kibuloy at Iklio. Yun pa si yung Senyor Santo Niño na taga Surigao din. Meron pang isang nahuli, di ba? Si Aaron Jan Novales. Hello po, Bro Wendell Talibong watching from Rekina. Si Christy Concepcion Sherot diyan sa Pasig. Sander sa Bulacan. Si Sai Ansel Vlog watching from Bulacan. Si Andres Albao diyan sa Quezon City. Silipin natin sa pananampalataya at katwiran. Ang daming mga iglesia dito ni Manalong papasok din. Blessed si Sampaguita Ganda, Wadi de los Reyes, at sa lahat ng mga pumasok ngayon. Kumusta? Welcome. So, sa pagkakataong ito mga kapatid, tatalakayin natin. Sapat na ba? Dahil nakasulat sa Biblia ay tama na. Pero alam nyo ba, kahit sa kanilang Pasugo Magazine, nagsusuwagan. Bakit? Ang mga ministro, ginagamit nila kahit mga aklat Katoliko para patunayan daw na sila ang tinutukoy sa naturang aklat.
ngunit palsos na argumento. Bakit? Kung may common sense kayo, ibig ba sabihin, ang pare mismo ng Katoliko na nagpahayag dito ay pinatunayan yung iglesyang tatag ni Felix Manalo? Una, dito nang ginagamit nila ang nakasulat sa ating The Spirit of Catholicism, yun naman talaga ang ginagamit nila, Spirit of Catholicism, isa lang yan na argumento na may Church of Christ. Ibig ba sabihin, ang kay Felix Manalo na ang pinatunayan sa otoridad Katoliko? Kaya, mga kapatid, tandaan natin, pag makarinig kayo ng Church of Christ, hindi yan ibig sabihin na yung mga nagsusulputang tatag ng tao. Bakit? Napakalinaw naman ang mabasa sa opisyal at ito ang katibayan na hindi totoo yung isiniwalat nila na chismis na iniwanan daw natin ang pangalan ng ating Panginoon Kristo at pinalitan ng Iglesia Katolika. Mali po. Research naman pag may time o kaya pilit talaga na ikinakalat yung argumentong yan para lang mapaniwala na ang tatag ni Felix Manalo sa 1914 ay tunay. Sa Catechism of the Catholic Church, 811, ito po ang sabi, mga kapatid. This is the sole Church of Christ, which the creed we profess to be one, holy, Catholic, and apostolic. These four characteristics inseparably linked with each other indicate essential features of the church and her mission. See? Kaya, ang ginamit ng Aklat Katoliko na palaging ginagamit ng mga ministro, isa lang ito, the Spirit of Catholicism. Ano daw? Ngayon, inaamin po ba maging ng mga tagapagturong Katoliko na napakasamang kalagayan pagka ang tao'y nasa labas ng Iglesia ni Cristo? Pakinggan ninyo ang patutuo ng isang sumulat ng aklat. Ang babasahin namin ay The Spirit of Catholicism. Ang sumulat po ay si Carl Adam. Sa page 192 sa wikang Pilipino ko na po babasahin. Totoong may iisang Iglesia ni Cristo lamang. Ito lamang ang iisang katawan ni Cristo. At kung wala ito, ay walang kaligtasan. Na walang kaligtasan sa labas ng Iglesia. Ngayon, ang tanong, dahil ginamit nila ang Spirit of Catholicism, di ba isang uring pagiging squatter yan? Bakit? Ito kasi ang binasa sa Spirits of Catholicism, mga kapatid, na tinatagalog. Pero, ano bang Iglesia ni Cristo na it is true that there is only one Church of Christ? Ano ba yung Iglesia ni Cristo tinutukoy dyan? Etong mabasa natin. Though it be not the Catholic Church itself, which hands them the bread of truth and grace, yet it is Catholic bread, that they ate of it. They are, without knowing it, or willing it, incorporated supernatural substance of church. But the Catholic Church alone preaches like her divine master, like one having power. Matthew chapter 7 verse 29, by the unbroken series of her bishops. She stands in a real historical connection with Christ and His apostles. So, mga kapatid,
ang binanggit na kailangang aniban upang maligtas kayo na Iglesia ni Kristo. Walang iba, kundi ang Iglesia Katolika. Ipinagdugtong-dugtong nila yan sa mabasa para angkinin. Kami po ang tinutukoy sa Roma 16:16. Kami po. Kaya kung balikan natin si Senador Marcolita, proud siya talaga na kaanib sa Iglesia ni Cristo, pero tatag ni Felix Manalo. Ako po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo, kaya Di po pinagtatalunan na ang mga nagpapakilalang sila raw ay Kristiyano ay nagsasabing sila raw ay kaanib sa iglesyang itinatag ng ating Panginoong Kristo. Kapatid na Bobby, tayo ba ay tutol na ang Panginoong Kristo ay nagtatag ng isa lamang na iglesia? Hindi, kapatid na Michael, sapagkat yan ay nakasulat sa Biblia. At pinahayag mismo ng Panginoong Kristo sa Mateo 16:18, ang sabi niya, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At nang tinawag ng mga apostol ang iglesyang yun, kapatid na Bobby, sa aklat ng Roma, nang magturo si Apostol Pablo, ano ang pangalan ng iglesyang yun ayon sa Biblia? Mabuti, basahin natin ang nakasulat sa Roma 16:16. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Yan, Iglesia ni Cristo. Kaya balikan natin ang argumento ni Senator Marcolita. Sandali muna, kay Atty. Maruel pa yan. Balik tayo kay Senator Marcolita. hindi po naman nangangahulugan na pag sinabi natin South China Sea, pag-aari na ng China yon. In the same manner, Mr. Chair, yung Indian Ocean, hindi po pag-aari ng India yon. Yung Gulf of Mexico, Mr. Chair, hindi rin pag-aari ng Mexico. Kaya, hindi dahil nakapangalan Iglesia ni Cristo, pinag-aari na ng ating Panginoong Jesucristo dahil ang dami nila. Kaya, ayon kay Atty. Maruel, balikan natin. In the mind of Christ, just the church. Because there's only one. And in the name of the church, there is already the name of the Lord. Kasi sasabihin ng Iglesia ni Cristo, kaninong iglesia ngayon? Ay doon sa nagtatatag, itatayo ko ang aking iglesia. Kaninong iglesia? Kay Kristo, iglesia ni Kristo. The word church already has the name of the Lord. Kuriakon, the Lord's, pag-aari ng Panginoon. Kaya mali po yung argumento ng nagsasabi, sinong nagtatag? Si Kristo. Kaninong iglesia? Iglesia ni Kristo. Tanungin ko ho kayo, sino ang nagtatag at may-ari ng SM? Patay na, di ba, si Henry C. Bakit hindi mall ni Henry C? Di ba, palso? Hindi nangangahulugan porque ikaw nagtatag, ikaw may-ari, ipapangalan mo sa'yo. Bakit yung Jose Rizal University? Kay Jose Rizal ba yan? Sagutin niyo ako. Hindi. Ibang may-ari nun. Sila doktor, nakalimutan ko na, dating cabinet secretary. Di ba? So, hindi nangangahulugan porque ikaw nag-establish, ikaw ang ipapangalan mo sa'yo. Hindi ganon. Hindi sa lahat ng pagkakataon. Palsong pangangatwiran yun. Yan, palsong pangangatwiran. Talaga. Pero, balikan natin mga ministro para idugtong itagpi-tagpi nila yung Roma 16:16. Kami po ang tinutukoy ayon sa nakasulat sa Roma 16:16. Ano po bang gagamitin nila? Gagamitin nila itong the spirit of itong fundamentals of Catholic dogma, mga kapatid. Gagamitin din nila ito. Pakinggan natin sa paggamit nila nito. Ang babasahin namin sa inyo isang aklat ng Iglesia Katolika. Ang pamagat nito ay Fundamentals of Catholic Dogma. Ang sumulat nito ay nagngangalang si Dr. Ludwig Ott sa page 274. Tungkol sa Mateo 16:18, si San Cipriano ay nagsasalita tungkol sa pagtatayo ni Kristo ng Iglesia ni Kristo
at pinanganlan ng iglesia na Iglesia ni Kristo. Yan po ang patutuon ng sumulat ng aklat. Ang Panginoon Kristo ay nagtayo ng iglesia at ang sabi po niya, pinangalanan nito na Iglesia ni Kristo. Ayan. Fundamentals of Catholic Dogma, ginagamit nila para maguyo yung mga inosente. Di po ba? Kahit authority ng simbahang Katoliko, pinatunayan na Iglesia ni Kristo ang pangalan. Tanong, sa Fundamentals of Catholic Dogma ba na binasa nila, mga kapatid? Malinaw yan. Dahil nabasa ang Church of Christ, ibig ba sabihin, sila na ang tinutukoy diyan? Hindi. Bakit? Una, kung napansin ninyo, binasa nga niya San Cipriano. May kasama ba silang San Cipriano? Saint Cyprian. Dahil lang mabasa ang Saint Cyprian speaks the building of the church by Christ and designate the Church of Christ. Dahil ba mabasa sa Fundamentals of Catholic Dogma ang salitang Church of Christ? Abay, ini-squat na sila ang tinutukoy. Sino po ba ang Church of Christ ang nakasulat sa Fundamentals of Catholic Dogma? Ito po, mga kapatid, ang mabasa. To describe this true Church of Christ, which is the Holy Catholic Apostolic Roman Church, there is no name more noble, none more excellent, none more divine than the expression, the mystical body of Christ. See? Napakalinaw. So, ngayon, sino ang lalabas na squatter sa tunay na iglesia? Imagine, napansin ninyo, ginagamit nila ang mga aklat Katoliko dahil lang nakapangalan sa iglesyang tatag ni Felix Manalo. Pero balikan natin ang argumento ni Senador Marcolita. Hindi po naman nangangahulugan na pag sinabi natin South China Sea, pag-aari na ng China yon. The same manner, Mr. Chair, yung Indian Ocean, hindi po pag-aari ng India yon. Yung Gulf of Mexico, Mr. Chair, hindi rin pag-aari ng Mexico. Yan. Kaya, hindi nangangahulugan na ang Iglesia ni Kristo, na kapangalan ni Kristo, ay pinag-aari na ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Dahil napakalinaw, mga kapatid, na kahit sa kanilang aklat mismo, napakalinaw na although yon ang claim kahit sa kanilang Pasugo Magazine, anong claim nila sa Pasugo Magazine? Na yung Roma 1616 daw, ayon sa Pasugo September 1976 sa pahina 26, sa Roma 16:16 ay ganito ang mabasa. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Napansin nyo ba? Capital letter dito ang Iglesia ni Kristo. Dahil gumagamit sila ng ganyang version. Kahit walang sariling Bible ang INC, pero bawat pangangaral at doktrina nila may katumbas na sali ng Biblia. At eto, ang pangalang Iglesia ni Kristo ang pangalang opisyal sapagkat ito ang ipinag-uutos na ipangbati sa lahat. Lahat ito katawagang panglahi o pangpuok o pang isang katangian lamang, kundi ito'y tumutukoy sa lahat. Yan ang kanilang argumento, mga mahal na kapatid. Pero nakapagtataka. Bakit? Una, alam naman nila na sa kanilang Pasugo Magazine, hindi sapat daw na basta nakapangalan
Sila mismo ang nagsabi niyan. Eto, pansinin ninyo. Hindi nangangahulugang sapat ng tawagin lamang na Iglesia ni Kristo ang isang iglesia upang ito ang kilalaning tunay na kay Kristo. So, sila mismo nagsabi na hindi sapat na tawaging Iglesia ni Kristo na tunay na. Di. Malinaw na yung inaniban nila dahil naka-Rehistro Securities and Exchange Commission, may lagda si Felix Manalo, Cuelos Fundadores de esta Asociación son Felix Manalo. Malinaw mga kapatid, na gumagamit at ini-squat lang nila ang pangalan ng ating Panginoon Jesucristo at yung mabasa sa Biblia. Gumagamit sila ng iba't ibang salin. Pero kung tingnan natin iba't ibang salin, Roma 16:16, halimbawa mga kapatid, eto mabasa natin, magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng Iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. So kung mapansin ninyo dito, during the time of St. Paul mismo, ay binabati ang Iglesia na nasa Roma. So, sa panahon pa lang ni San Pablo, ang Iglesia sa Roma ay sentro na sa pananampalataya at binabati ito sa iba't ibang iglesia lokal. Balikan natin. Roma 16:16 sa magandang balita Biblia. Ito mabasa, magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Napansin ninyo, plural dyan, no, sa mga version na ginagamit. How about sa Protestant na salin? Ito ang mabasa natin. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ngayon, una, mga kapatid, dahil mabasa ang iglesia ni Kristo doon sa Roma 16:16. Ano po ba ang panindigan ng iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo? Sila po ba ang tinutukoy sa Roma 16:16? Silipin niyo ang Pasugo Magazine. Marso, Abril 1981 sa pahina 3. Church of Christ mentioned in Romans 16:16 is not meant for us, but for the Church of Christ established during the first century. See? Napakalinaw ang sabi sa kanilang Pasugo Magazine, Marso, Abril 1981, na ang Iglesia ni Kristo na binanggit sa Roma 16:16 ay hindi sila. Kaya nga, napansin nyo yung debate ni Father Darwin, di ba? Tinanong si Parba, ginamit mo ang Roma 16:16. Tanong, sa paggamit mo dyan sa Roma 16:16, Iglesia ni Kristo, kayo ba ang iglesyang tinutukoy sa Roma 16:16? Sigurado nakita niyo ang debate. Sinagot ba ni Parba na kami? Di ba? Ang layo ng kanyang sagot. Dahil takot siya na sasagutin kami. Although may sumigaw sa mga nanonood, kami! Yan, sumigaw sa mga nanonood, sila daw. Alam niyo, kung aangminin nila na sila sa Roman 16:16, lana, tapos na. Bakit? Sinabi nila na, una, hindi sila ang tinutukoy sa Roma 16:16, kundi ang unang iglesia. Pangalawa, sinabi nila na ang unang iglesia ay natalikod. Kahit wala namang mabasa na talikod ang unang iglesia, interpretasyon lang yan ni Manalo, di ba? Natalikod daw. Para lang, lilitaw ang sa kanila. Yun ang kanilang argumento, mga mahal na kapatid. Okay, balikan natin. Sisilipin natin ang original language sa
Greek. Ito, sa Greek Bible na ginamit, kung pansinin ninyo, Romans 16:16, ito po ang mabasa mga kapatid. Apasanti, alelos en pili, mati agyo, as pasentay, hemas hay, ecclesiae, pasay to Kristo. So, napakalinaw. Ecclesiae, pasay to Kristo. Oh. Ang pagbasa ni Eliseo Soriano nito ay Ecclesia to Kristo. Ecclesia ton Kristo. Hindi. May bahagi nung nabubuhay pa si Eliseo Soriano, ganyan ang kaniyang pagbasa. So, napansin nyo ang nakasulat, mga mahal na kapatid, Ecclesiae, pasay to Kristo. Yun ang nakasulat sa Greek. No? Hi, Ecclesiae, pasay to Kristo. Ibig sabihin sa English, all the churches of Christ. So, yun ang pagkasulat. So, malabo naman ang argumento na Iglesia ni Kristo talaga, kami po ang tinutukoy dito. Pagkatapos, inaamin sa kanila Pasugo Magazine, Marso Abril 1981, pahina 3, na the Church of Christ mentioned in Romans 16:16 ay hindi tumutukoy sa kanila. Kung mapansin ninyo mga kapatid, ang salitang churches o mga iglesia, ito ay common noun. Ibig sabihin, hindi ito tumutukoy sa proper o official name ng iglesia. Dahil kung tumutukoy ito sa proper o official name ng iglesia, dapat ang nakasulat mga kapatid, ang nakasulat ay ganito, churches, capital letter. Pero, gumagamit sila ng salin ng Katoliko, palsos pa rin. Sa susunod, tatalakayan natin yung tinalakay na yan ni Caborno, capital letter mga kapatid, no? Capital letter, yung unang letra. Ibig sabihin, proper noun. Tumutukoy talaga sa tiyak na pangalan. Kaya ang Romans 16:16 na inaangkin nila, hindi tumutukoy sa official name o tinatawag na proper name. Ito'y hindi tumutukoy sa Iglesia ni Kristo na trademark at official name ng iglesyang itinatag ni Felix Manalo at narehistro sa Securities and Exchange Commission, Artículos de Incorporación para Pol 4, Quilos Fundadores de esta Asociación, Son Felix Manalo. Kaya ang mabasa sa Pasugo, Marso, Abril, Church of Christ mentioned in Romans 16:16 ay hindi tumutukoy sa kanila, kundi sa Iglesia ni Kristong na itatag sa unang siglo. Sa Pasugo nila yan. Kaya, napakalinaw ang nakasulat sa Pasugo Magazine, mga kapatid. So, sa Roma 16:16, hindi masamang kung tingnan natin mga kapatid, ginagamit yan sa iba't ibang mga sikta din. Kung ang argumento nila, basta nakasulat sa Biblia, at may batayan na mabasa sa Biblia, tunay na, edi tunay din yung mga nagsilitawan na nagparehistro na kapangalan sa Church of Christ o Iglesia ni Cristo din, na may mga karugtong pa. Di ba? Oh. So, ang Roma 16:16, hindi kasamang tinutukoy riyan ang Iglesia ni Cristo na naitatag noong 1914 sa Punta Santa Ana, Manila ni Mr. Felix Manalo dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, kung 1914 natatag sa Pilipinas, July, nag-celebrate sila sa founding anniversary nila, di po ba? No. So, merong 2,000 taon nakaraan nang may isulat ni San Pablo ang Roma 16:16.
ang mga iglesia ni Kristo na tinutukoy ni San Pablo, yon ang umeeral sa panahon ng unang siglo. Wala pa noon si Felix Manalo. Wala pa si Felix Manalo. Kaya napakaliwanag mga kapatid na yung paggamit nila sa Roma 16:16 ay isang uring pang-i-squatter. At tandaan natin, kung ang basihan pala mga kapatid ng pagiging tunay na iglesia ay kapag ito ay mabasa at nakasulat sa Biblia, ay ibig sabihin ngayon mga kapatid, lahat na pangkat ng relihiyon na nagsisilitawan sa ating panahon, na hinango din umano sa Biblia, pawang mga tunay na iglesia, ganun po ba? Kahit nga born again, may sinisipi sila na mabasa daw umano Juan Kapitulo 3, versikulo 5, born again, so therefore sila din. Ang kang Eliseo Soriano, gamit nila ang Gawa Kapitulo 20:28, unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 16, Iglesia ng Diyos. At pinatunayan nila na sila'y tunay din dahil mabasa sila sa Biblia. So hindi lang iisa ang siktang nakapangalan ng Church of Christ. Alam natin ang daming mga nakapangalan ng Church of Christ na gumagamit sa Roma 16:16. So lalabas ngayon na ang dami palang iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo mga kapatid dahil mabasa sa Roma 16:16. Di ba ba? Kaya nga, ang ating Panginoong Hesus, San Mateo Kapitulo 7:24, San Mateo 24:24, matagal na nagbabala na daming lilitaw na mga bulaan na magdala sa kanyang pangalan. Ganon din. Di ibig sabihin na dahil nakasulat ang Church of Christ sa Roma 16:16, tunay na sila dahil ang daming mga siktang nakarehestro na nagdala sa pangalang Church of Christ. Kung gayon ang kanilang argumento, lalabas mga kapatid na ang dami palang iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. Pero ang problema, isa lang ang iglesyang tunay na itinayo ng ating Panginoon Jesucristo. At yun ang tatalakayin natin sa mamaya siguro sa live natin, mga kapatid. At kung hahanapin natin ang tunay, kahit mismo ang kasaysayan at kahit ang INC, di po ba, binatunayan nila na ang simbahang katoliko sa pasimula ay siyang unang iglesia ni Kristo. Hindi batayan ang pangalan mga kapatid na nakasulat sa Biblia na yun kasi ang argumento na dapat nakasulat sa Biblia, makikita sa Biblia. Dahil napakadami na iba't ibang mga sektang protestante na nagdala ng Church of Christ o Iglesia ni Cristo din ang kanilang pangalan na mas nauna pa sa iglesyang ipinarehistro ni Felix Manalo dito sa Pilipinas. Ngayon, batay mismo sa katuweran ng Iglesia ni Cristong na itatag sa Pilipinas sa Punta Santa Ana, Manila, mga kapatid. Kapag mabasa sa Biblia umano ang pangalan na iglesia, nangangahulugang ito'y tunay na iglesia. Sino ngayon ang tunay na ang daming pare-parihong pangalan na Church of Christ? Alam natin na aware sila. Mga religious affiliations dito sa Pilipinas, batay sa statistics mga kapatid, mayroong tinatawag na Crusaders of the Divine Church of Christ Incorporated na itinatag sa albularyong si Monsignor Dr. Rufino Magliba. Meron siyang imahe doon. Walang pagkakaiba ni Felix Manalo. May imahe din, di ba? Itong si Dr. Rufino Magliba, siya ang
founder ng Crusaders of the Divine Church of Christ Incorporated at tinatawag ding Supreme Pontiff. Kailan na itatag yan? September 27, 1995 at narehistro yan sa Securities and Exchange Commission. May registration number 010285 sa Securities and Exchange Commission. Meron pang tinatawag na United Church of Christ in the Philippines, 1948. At alam nyo ba na meron pang Iglesia ni Cristo na una pa sa Iglesia ni Cristo na nakapangalan na sila noon. Pero, sila ang una, napalitan sila ni Felix Manalo. Hindi lang yan. Ang dami pang mga nagdala sa pangalan ng Iglesia ni Cristo. Yung tatag ni Alexander Campbell. Diba? 1820 yun. Nauna pa yun sa Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Merong Church of Christ na ang nagtatag ay si Joseph Smith. Abril Size, 1830 yun. Merong Church of Christ na ang nagtatag si Isra Both, 1836. Merong Church of Christ na ang nagtatag ay si Warren Paris sa 1837. Merong Church of Christ na ang nagtatag ay si William Chabe, mga 1830s na mga kapatid. Merong Church of Christ na ang nagtatag ay si Hiram Page, 1842. Di ba? Ang daming gumagamit sa Roma 16:16 na mas nauna pa sa Iglesia ni Cristo na itatag 1914 Punta Santa Ana, Manila. Pare-parihong may Iglesia ni Cristo o Church of Christ ang pangalan nila. Na mabasa din umano sa Roma 16:16. Tanong, sino ang tunay? Papayag kaya si Felix Manalo na dahil nakapangalan sa Iglesia ni Cristo at gumagamit sa Roma 16:16 at nauna pa sa kanya, yun din sila'y tunay din? Kaya, totoo, palpak na pangatweran na kapag mabasa sa Biblia ang pangalan, Iglesia ni Cristo, ay nangangahulugang itong tunay na kay Kristo. At yun ang argumento din ni Marcolita. Hindi po naman nangangahulugan na pag sinabi natin South China Sea, pag-aari na ng China yon. The same manner, Mr. Chair, yung Indian Ocean, hindi po pag-aari ng India yon. Yung Gulf of Mexico, Mr. Chair, hindi rin pag-aari ng Mexico. Kaya, hindi dahil nakapangalang Iglesia ni Cristo, pinag-aari na ng ating Panginoon sa Kristo. Dami nila. Kaya balikan natin si Atty. Maruel. In the mind of Christ, just the church. Because there's only one. And in the name of the church, there is already the name of the Lord. Kasi sasabihin ng Iglesia ni Cristo, kaninong iglesia ngayon? Ay doon sa nagtatatag, itatayo ko ang aking iglesia. Kaninong iglesia? Kay Kristo, iglesia ni Kristo. The word church already has the name of the Lord. Kuriakon, the Lord's, pag-aari ng Panginoon. Kaya mali po yung argumento ng nagsasabi, sinong nagtatag? Si Kristo. Kaninong iglesia? Iglesia ni Kristo. Tanungin ko ho kayo, sino ang nagtatag at may-ari ng SM? O, patay na, di ba, si Henry C. Bakit hindi mall ni Henry C? Di ba, palso? O, hindi nangangahulugan porque ikaw nagtatag, ikaw may-ari, ipapangalan mo sa'yo. O, bakit yung Jose Rizal University? Kay Jose Rizal ba yan? O, sagutin niyo ako. Hindi. Ibang may-ari nun. Sila doktor, nakalimutan ko na, dating cabinet secretary. Oh. Di ba? Oh. So, hindi nangangahulugan porque ikaw nag-establish, ikaw ang ipapangalan mo sa iyo. Hindi ganon. Hindi sa lahat ng pagkakataon. Palsong pangangatwiran yun. At meron pa silang argumento. Hello kay Kaburnok, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe. Dami kayong matutunan sa Factbusters PH, mga kapatid. No? Kay Kaburnok. So, hello kay Kaburnok.
Si Kaburnok ay kasama din natin sa Committee on Public Debates. No? Si Kaburnok. Okay. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Kaburnok. Dami kayong matutunan dyan. Okay, palsos na argumento. At di lang yan. Kung mapansin niyo, gumagamit pa sila ng mga aklat katoliko. Ano yung mga aklat katoliko? Hindi po ba? Si St. Ignacio ang nagpangalan ng Catholic Church. So therefore, si St. Ignacio ang founder sa Catholic Church. Falsos na naman. Bakit? Sino nagpangalan ng Church of Christ Roma 16:16? Si San Pablo. Kung si San Pablo ang nagpangalan ng Church of Christ sa Roma 16:16, si San Pablo ba ang nagtatag na sa iglesia na pinangalan ng Church of Christ ni San Pablo? Pero mapansin ninyo mga kapatid, pag ginamit nila ang argumento na si St. Ignacio, pinatunayan nila na ang simbahang katoliko ay tunay. Bakit? Ito sa aklat na ito, mabasa natin bago tayo magtapos. Kung sino si San Ignacio, ito po ang mabasa natin mga kapatid. Pansinin ninyo sa naturang mabasa. The Church in the New Testament by Sebastian sa pahina 229, the work had been taken on by the successors long before the death of John, but the sub-apostolic age only really begins when the revelation of the apostles closes. Probably, most outstanding figure of this time immediately after the apostles is Ignatius, the second bishop of Antioch. After the departure of St. Peter for Rome, he had been a disciple of St. John at Ephesus, together with St. Polycarp, who became bishop of Smyrna. Yun. Mga disipulo sila ni San Juan Evangelista. Kaya, pag mabasa natin ito, kung sa debate, anong lusot nila? Saan mabasa sa Biblia na si San Ignacio ay disipulo ni San Juan? Nasa referensya. Bakit? Yung ginamit niyong the word Catholic was first used by St. Ignatius. Mabasa ba yan sa Biblia? Isip-isip naman, di ba? Okay. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay mga kapatid hanggang sa muli. Huwag kalimutan mag-subscribe sa Vastners PH, kay Kaburnok, punto por punto at sa ating mga kasama. Kay Bro Dens at iba pa. Kay Bro Junri. Kay sa mga kasama natin. Maraming salamat sa inyo hanggang sa muli. Ito yung lingkod, Brother Wendell Talibong. Bye-bye.